Eto pa, mga kababayan, Diyos ko, ano yan, Kent? Eto na, mga kababayan. Maganda-ganda ito. Bakit? Mga kababayan, eto na. Laila de Lima. Ala, mga kababayan. Ano ba yan si Laila de Lima? Mga kababayan, si Laila de Lima, sinisilip ngayon si Marcoleta. Pinakakasuhan ni Laila de Lima si Marcoleta. Hindi pumapayag si Laila de Lima na hindi managot dito sa kasinungalingan niya sa SOSE sa COMELEC. Nako, hindi daw po pwedeng absuelto na yan. Kailangan managot. Nako, patay ka dito. Nako mga kababayan, galit na galit si Laila de Lima kay Marcoleta. Ha? Diyos ko po. Ito mga kababayan, mula po ito sa Abante, ha? Abante News Online. Ayan, ha? Laila de Lima. Galit na galit kay Marcoleta. Sabi dito, hindi dapat pinapalusot ng basta-basta si Senador Rodante Marcoleta dahil may mga posibleng krimen na nagawa nito sa pagtatago ng mga tinatanggap nitong election donation. Basahin ang buong detalye. Nako, sabi ni Laila de Lima, hindi dapat pinapalusot ng basta-basta si Senador Rodante Marcoleta dahil may mga posibleng krimen na nagawa nito sa pagtatago ng mga tinatanggap nitong election donation. Ako po, mga kababayan, ako magagalit na naman mga ano dito. DDS. So basahin natin mga kababayan itong ano nila sa website, mga kababayan. Halaka, Diyos ko. Ayan, radyo. 1492 Abante Tabloid. Ito na, mga kababayan. Ayan. Rodante Marcoleta, pinakakasuhan ni de Lima. Ayan na. Laila de Lima. Basahin ko mga kababayan. Hindi dapat pinapalusot ng basta-basta si Senator Rodante Marcoleta dahil may mga posibleng krimen na nagawa nito pagtatago ng mga tinatanggap nitong election donation. Ito ang iginiit ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima matapos absueltuhin ng COMELEC on election si Marcoleta sa paglabag sa Section 109 ng Election Code kaugnay ng kanyang Statement of Contribution and Expenditure. Ayon sa dating Secretary ng Department of Justice at Senador na ngayon ay Congresswoman na si Laila de Lima, ang pagkaabsuelto ni Marcoleta sa kaso ay dahil inalis ang parusang kriminal sa kasong ito sa ilalim ng Republic Act 7166. While this is true that the COMELEC should not have stopped her, ani ni de Lima. Ulitin ko. While this is true, the COMELEC should not stop her, aniya ni de Lima. Dahil dito, iginiit ng mambabatas na sa COMELEC na idulog sa National Bureau of Investigation at Office of the Ombudsman ang resulta ng kanilang investigasyon para sa posibleng kasong forgery at katiwalian laban kay Marcoleta. Nako po, mga kababayan, Diyos ko, kumikilos na si de Lima. Alam nyo ganito mga kababayan, bigyan ko kayo ng clue. Bakit nagka-interes si Laila de Lima dito sa kaso ni Marcoleta? Bakit nagka-interes? Ganito kasi mga kababayan. Kung naalala ninyo, ang Tindig Pilipinas or ang kinatawan ng Tindig Pilipinas, no? At Tindig Pilipinas ba 'yon? Kung naalala ninyo yung anak ni Marcoleta na si Paulo Marcoleta Jr., pinalabas kasi si Kiko Aquino D na kasamahan ni Laila de Lima sa loob ng Kongreso. Ang sabi nga ni Jinky Luistro, meron po bang nilabag na batas si Ginoong Kiko Aquino D para palabasin natin siya? Sabi naman ng anak ni Marcoleta, palabasin siya kasi wala naman siyang ginawa sa loob. Di ba nakita niyo mga kababayan, ang kapal ng mukha, di ba? Palabasin daw si Kiko Aquino, isa naman si Kiko sa complainant ng impeachment ni Sara. Samantalang itong si Marcoleta, hindi siya miyembro ng committee. Pero nandun siya, nangingialam, nakikimicrophone. Which is ganyan din ang ginawa ng tatay niya. Kung naalala ninyo noon, kinukontempt si Attorney Enzo Recto, samantalang hindi naman pala siya miyembro ng committee. Diba? Mahilig po bumida at mahilig sumausaw. Hindi naman kasali sa committee.
Ang sabi, palalabasin daw si Kiko Aquino D, pero mga kababayan, hindi pumayag si Jinky Luistro. Kaya ngayon mga kababayan, linte lang walang gante. Kaya ngayon si Laila de Lima gigil na gigil kay Marcoleta. Yan yung rason. Mga kababayan, Ma'am Biyabing, hello po. Yan yung rason, Ma'am Biyabing at kay Sir Pulong Yutman. Na kung bakit si Laila de Lima ngayon ang gigigil kay Marcoleta. Pinag-initan ba naman si Kiko Aquino D na nakaupo lang naman dun sa Kongreso at palalabasin nung anak niyang si Paulo Marcoleta. Kaya sabi ni Jinky Luistro, meron bang nilabag si Kiko Aquino D? Congresswoman Laila de Lima, anong masabi mo? May nilabag ba si Kiko para palabasin natin? Galit na galit si Laila de Lima. O ngayon, eto na mga kababayan, nasilip ni de Lima itong problema ni Marcoleta. Ito Marcoleta, Kiko Aquino D sa HOR. Ito mga kababayan. I observed the presence of Mr. Kiko D from the audience. Though he was allowed to be an audience in ayan. the proceedings, despite his withdrawal of the second Palalabasin impeachment niya. complaint, I suggest that he observe proper decorum. Because if you remember, May we know the action of the Honorable Ayan. D or Mr. D which is not consistent with decorum? I'm just speaking from experience when the Which means he hasn't committed any yet. not yet, but as a forewarn, Kita mo? Hindi naman gumawa ng paninira si Kiko doon. Wala namang kinumit na nang gulo siya doon. Bakit mo palalabasin? Sige nga, Marcoleta Jr. Ganyan ang gawain ng tatay mo. Hindi ka kasali sa committee, sumausaw ka. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, dinidistract nila kapag may hearing nandun sila, tas nang didistract sila. Dapat nga sa mga ganyan ako po'y nananawagan sa mga kongresista at sa mga senador. Kapag ka may mga senador po dyan na manunood at nakikichismis sa hearing, tas hindi naman kasali sa committee, huwag niyong bigyan ng microphone. Patayan ninyo ng microphone. At huwag ninyong hayaang makaupo dyan sa harapan kasi nga hindi naman sila kasali. Sinisira lang nila yung hearing. Dahil dyan mga kababayan, galit si De Lima. premonition or a warning, he, Warning ka pa during the malalaman. archiving of the impeachment at the Senate, Mr. Madam Chair, Mr. Madam Chair, wala pa naman palang ginagawa. Let us not... Point of order. Let us wait until he finishes. Ayan. And then I will Just be allow me to recognizing him. finish. During the archiving of the impeachment, Mr. T would and made a gesture of thumbs down at the VIP gallery of the Senate. All right. Honorable Marcoleta, Sa Senate but it is yun. Just apparent to observe that proper decorum. the Honorable D hasn't committed anything yet which is not consistent to decorum. Would you like to say something, Honorable De Lima? Yes, Ayan. Madam Chair, it is completely improper for our colleague here to raise that matter. He has not cited any act of misconduct or misbehavior on the part of Mr. Kiko D. And alluding Would you to like that, to make a motion to that effect? Yes, my motion is to strike out the manifestation. Second, Madam Chair, there is a motion to strike out from the record. Diba? Ang ganda-ganda ng hearing sa impeachment na yan Bigla kang uupo dyan, guguluhin. Alam nyo, sa totoo lang, wala namang rason para magsalita si Paulo Marcoleta dun Ginugulo lang niya yung hearing. Alam nyo, ganyan din ginagawa ng tatay niya sa Senate Blue Ribbon kapag may hearing. Guguluhin niya. Diba? Hindi talaga mag-ama talaga sila. Kita mo, palalabasin mo yung tao, wala namang ginawang offense. Bakit may gumawa? Ano bang ginawa ni Kiko din? Nakaupo lang naman doon, nangiinig. Kaya isa yan sa rason mga kababayan na si Laila de Lima galit na galit. Diba? Galit na galit si Laila de Lima. Kaya ngayon mga kababayan, gumante. Hindi ako maniniwalang hindi gumante si Laila de Lima. Diyos ko, mautak yan, matalino yan. Diyos ko naman mga kababayan. Ayun na ang ginawa ni Laila de Lima. Ngayon, syempre, dumaan siya bilang Secretary of DOJ or DOJ Secretary, si de Lima. Ngayon, eto na, mga kababayan, ang
inano ni Dilima, pinag-initan ngayon ni Dilima si Marcoleta. Eto nakalagay mga kababayan, hindi dapat pinalusot ng basta-basta si Rodante Marcoleta dahil may mga posibleng krimen na nagawa nito sa pagtatago ng mga tinanggap nitong election donation. Ayan na, ito na mga kababayan. Oo, ito ang giniit ni ML Party List Dilima. Absueltuhin ng Komisyon on Election si Marcoleta sa paglabag sa Section 109 ng Election Code kaugnay ng kanyang Statement of Contribution and Expenditure. Ayon sa dating Secretary of Department of Justice at dating Senador na ngayon ay representative ng ML Party List na si Dilima, na pagkaka-absuelto ni Marcoleta sa kaso ay dahil inalis ang parusang kriminal sa kasong ito sa ilalim ng Republic Act 7166. Nako, ang tanong ngayon mga kababayan, sino ang nag-alis? Ayan, 'di ba? Kaya pala ang lakas ng loob nitong mga 'to na hindi isusulat yung mga sources sinong nagdodonate Kasi inalis pala ang parusang kriminal ng Republic Act 7166. Naku, isusulong ni Dilima 'to, mga kababayan. Isusulong yan ni Dilima, patay ka din ha. Ang Republic Act 7166, parusang kriminal. Naku po. While this is true, the COMELEC should not have stopped there, sabi ni Dilima. Dahil dito iginiit na mambabata sa COMELEC na idulog, naku po, sa National Bureau of Investigation at sa Office of the Ombudsman. Naku, dito pa. Sa mga hindi nakakaalam, advisor ni Boying si Dilima. Idulog daw ng COMELEC sa NBI at sa Ombudsman. Imbestigahan ito. Nako. Kaya pala mga kababayan, ang COMELEC ngayon, hinahabol si Mike Defensor. At yung dalawa pang nag-donate. Nako po, patay ka dito mga kababayan. At mga kababayan, eto. Ipakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Hindi pa rin ligtas si Marcoleta, mga kababayan. Nako, ito ha. Marcoleta. Hindi ligtas. Ayan, ito ha, mga kababayan. Ito, pakinggan natin ha. Double standard, Marcoleta dapat din managot. Ayan, ito ha, mga kababayan. Hindi pa rin ligtas si Marcoleta. Diyos ko po. Alaka, nakatanggap ng maleta daw. Ayan, inupakan ang desisyon ng COMELEC sa Marcoleta case. Ito ha, mga kababayan, hanapin natin. Dapat ding managot. Hindi siya nakakaintindi, sabi ni Lacson. Patay ka dito, double standard kaso. Pinag-initan pa ngayon nila ang COMELEC. Nako mga kababayan. Tapos ang sabi pa dito, hindi daw, walang maitutulong, hindi ligtas. Ito mga kababayan, kakasuhan daw ng treason. Ayan, wait lang ha mga kababayan. Hanapin natin kasi nabasa ko yun na hindi pa rin ligtas si Marcoleta sa COMELEC. Kahit sabihin natin na dapat din managot. Ito, pakinggan natin ha mga kababayan. Sa DZMM po ito. Natin ang magiging implication yan at ano ba ang dapat natin gawin din bilang mga observers, bilang mga botante. Yes. Kasama na po natin ang convener ng Contra Daya at mula po sa Department of Journalism ng UP College of Media and Communication, Professor Danny Araw. Welcome. Sa impitasyong ito. Opo, yun nga po ang tanong namin, Prof. Kasi parang what makes Senador Marcoleta different from these campaign contributors na siya ay naabsuelto doon sa election offense, pero yung mga nag-contribute para sa kanyang kampanya ay sila yung na-DDN. Alaka. Tama po kayo, hindi katanggap-tanggap kasi hindi naman siya dapat ratuhing kakaiba. Hindi naman porke senador siya, ibang batas ang ipapataw sa kanya at makakalaya siya sa anumang pananagutan. Patay ka niya. Po natin na yung Contra Daya, kasama na rin yung appeal, represented by Attorney Dino De Leon and Attorney Alex Lacson. Iba pa po yung reklamo na isinampa namin sa COMELEC. December 5, 2025 po namin i-file ito at mahigit 3 buwan na po, wala pa pong desisyon tungkol dito.
So, Hala. tama po kayo, yung dinesisyonan ng COMELEC kamakailan ay yung termination ng kanyang motu proprio investigation. Iba pa po yung reklamong So, ibig sabihin mga kababayan, hindi pa pala ligtas si Marcoleta. So, yun pala mga binabalita na binasura ng COMELEC, hindi pa pala. Yung una pa pala ito, termination of ano ba yun? Motu proprio ba yun? Yun pala ang una na inano ng COMELEC. So, meron palang panibago, pangalawa. So, iba pala yung una na sinabi na ligtas si Marcoleta. So, ibig sabihin, hindi pa pala siya ligtas. Meron pa palang pangalawa sa pangunguna ng 3 abogado na nagreklamo. Ito, 25 po namin i-final ito. At mahigit 3 buwan na po, wala pa pong desisyon tungkol dito. So, tama po kayo, yung dinesisyonan ng COMELEC kamakailan ay yung termination ng kanyang motu proprio. So yun pala yung una, yung dinesisyonan ng COMELEC. So, meron pa pala. 3 buwan na daw kasi ito, wala pa rin. Ano ba COMELEC? Natapos niyo yung una, tapos yung pangalawa, hindi niyo na isusunod. Ano to? Tulog na naman sa pansitan? Wala namang eleksyon na. Investigation, iba pa po. Ano bang ginagawa dito ng mga taga-COMELEC? Hindi naman araw-araw eleksyon na. Kasi di ba ang eleksyon sa isang taon, sa 3 taon, isang beses lang. Tapos next 3 years, isang beses lang. So, habang walang eleksyon, anong ginagawa nitong mga to sa loob ng opisina nila? Ba't hindi nila magampanan itong pangalawang reklamo? Yung reklamong isinampa namin, bagamat the same set of facts din naman yung binanggit po namin, pero ibang ground naman yung aming basis for the complaint. So, dapat desisyonan din po ito ng COMELEC. Opo. Gaano po ba kahalaga na tutukan din natin itong storyang ito, Prof? Kasi baka po ang isipin ng iba, tapos naman na yung halalan Nahalal naman na yung senador, di ba? Tuloy-tuloy naman yung kanyang termino. Pero bakit po kailangan pag-usapan natin at hindi to basta mawala po sa ating kamalayan? Kasi po, ito po ay nagsiset ng dangerous precedent, lalo na po sa darating na 2028 election. Kasi posible na gagamitin ng mga mayaman at makapangyarihan yung playbook ni Marcoleta para hindi na properly mag-disclose. Tama. Kasi mga kababayan, nalalaman ito ng taong bayan. So, dito pala style na kapag may nag-donate, hindi makakasuhan itong politician na dinunitan kasi wala naman daw sa batas yung ganon. So, kailangan, sa madaling salita, ay disiplinahin. Kasi, mga kababayan, kung sakali man na si Marcoleta ay palusutin ito at maabswelto sa lahat-lahat ng issue na yan, so, yung sunod na mga politiko, gagayahin nila, no? Gagayahin nila itong ginawa ni Marcoleta. Tapos, meron na namang mga negosyante dyan, malalaking negosyante na magbibigay ng pondo dito sa mga politikong ito. Kasi kapag nanalo itong mga politiko na to, lahat ng negosyo nila, kahit illegal o legal, magbabayad ng tax o hindi, makakalusot. Bakit? Kasi malaking utang na loob ang mga dinunita nilang negosyante. Kasi, halimbawa, ako si Ken, nagdunit ako kay Marcoleta ng 50 million. 50 million, dinunit ko kay Marcoleta para manalo siya. Ngayon, sasabihin ko, wag mo na akong pangalanan kasi utang na loob mo na lang yan sa akin. Kung halimbawa, meron akong negosyo na sumabit, lalapitan ko lang si Marcoleta, siya nang pupunta doon. Bakit? Senador yan Malakas yan May koneksyon na ako. Ganyan pala. Magkaiba sa mga bilyar. Kasi yung mga bilyar pumasok sa politics para proteksyonan ang kanilang business, di ba? Hindi po ang mga bilyar pumasok sa politics para magnakaw. Pumasok sa politics para proteksyonan ang business, di ba? Ang kanyang mga campaign contribution. Ang idea dito ay pwede pala na mag-request ng anonymity. Una, yung mga contributor sa kampanya. Ikalawa, basta't sila ay magko-contribute bago yung kampanya, Sir Henry. Hindi na kailangan ideklara. Pwede pala yung zero campaign contribution. Pwede pala ilagay mo dun zero kahit nakatanggap ka ng milyon-milyon, di ba? Kaya mga kababayan, gagayahin to ng ibang politician. Kung hindi ito, si Marcoleta, tas itolerate lang to ng COMELEC, magagaya to ng iba. Di ba? Nako. Kaya tama naman ang sinabi ni Professor Danilo Arao, di ba, ng Bantay Daya Group.
Convenor kasi siya ng kontradaya pala. Ayan. Si Professor Danilo Arao, convenor ng kontradaya. So, sa mga nagsabi na ligtas na si Marcoleta, hindi pa. Dalawang reklamo pala ito. Ibang grounds naman yung pangalawa, na which is yung unang reklamo, si Professor Danilo Arao, yung nagreklamo dito sa kanyang sose. Ngayon, merong pangalawang reklamo na hindi lang si Professor Danilo Arao ng convenor ng kontradaya, nandoon na si Dino De Leon. Kung naalala ninyo, isa sa mga abogado sa mga biktima ni Digong sa ICC, si Attorney Dino, yung ICC accredited lawyer, kasama ni Cristina Conte, kung naalala ninyo. Yung nandun sa Billionaire News Channel na ginayagaya nila si Harry Roque noon na, di ba sabi ni Harry Roque kay Laila de Lima, diyan ka na mabulok sa kulungan. Ngayon ginagaya-gaya nila. Si Digong naman daw ang mabulok sa kulungan. Yun si Attorney Dino De Leon. At kung sakaling magigitid sila, ang maiipit ay yung mga nag-contribute at scot-free yung mga kandidato. So yung ganyang idea, attractive yan sa mga nagnanais magtago ng katotohanan. At syempre, hindi po natin palalampasin ito. Kaya ang panawagan namin sa COMELEC, please look into our complaint that we filed. Kasi gagayahin to Gagayahin yan, mga kababayan. Ito, Dino De Leon. Paano nga ba nagkaroon ng campaign expenses na tumataginting na 122 million si Marcoleta, sa kanyang salin, 51.9 million lang daw ang net worth niya. Sa isang recorded na panayam, ang sabi ni Marcoleta, marami raw siyang kaibigan na tumulong sa kanyang kampanya. Mga donors na ayaw niyang pangalanan dahil daw gusto nilang manatiling anonymous. Dahil dito, hindi na raw niya diniklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na may mga tumulong sa kanya. So sa papel, parang siya mismo ang gumastos ng lahat. Pero nang tanungin kung legal ba yon, sabi ni Marcoleta, may batas ba na nagbabawal doon? Well, meron, Senator. And it's right there in the law he swore to follow as a lawyer. Under the Omnibus Election Code, every candidate must file a full, true, and itemized statement of contributions and expenditures. Actually, mga kababayan, yung sinabi ni Attorney Dino De Leon, yan din ang sinabi ni Attorney Carlo, ano ba yon? Yung isa kong pinapanood lagi. So mga kababayan, lahat po ng mga sinasabi nila dito ay same. Lahat ng lawyer na nagre-react patungkol kay Marcoleta, lahat po ng mga reaction nila, same reaction lahat. All lawyers. Iwan ko kung bakit sa Marcoleta lang ang kakaiba. Sworn under oath. Ang ibig sabihin, kailangan nakasulat ang amount ng contribution, petsa kung kailan natanggap ito, at buong pangalan at address ng nag-donate. At kung hindi pa sapat yon, Section 98 of the Omnibus Election Code clearly says, no person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. In short, bawal ang anonymous donors. What Marcoleta committed is an election offense. Pwede siyang makulong ng 1 to 6 years o ma-disqualify sa public office. Marcoleta also just admitted to having committed perjury. In other words, Marcoleta, by his own admission, is criminally liable. Kung may ghost flood control projects, may ghost donors din pala si Marcoleta. Makadiskala kaya ang donors niya? We will never know because he is lying under oath. Agyaman na. Attorney Dino De Leon po, and this is Bite Size Batas. Paano nga? Kita ninyo, kung mayroong flood control ghost project, mayroon din palang ghost tawag doon? Ghost donor si Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, halos lahat po ng mga lawyer na nagre-react patungkol dyan sa ginawa ni Marcoleta, halos pare-pareho pagdating sa SOSE. Di ko sure kung bakit si Marcoleta iba ang kanyang paningin. So, ano to siya? Naging lawyer para salungatin ang batas? Naging lawyer para baluktutin ang batas? Nagtatanong lang. Kasi iba yung sa kanya, iba itong, kadalasan itong lawyer na to, si Attorney Dino, ganyan ang reaksyon. Itong si Attorney, sino yung isa? Yung Carl Acosta ba yun? Hindi. Carlo Acosta. Ganun din. Ito, Carlo Acosta ha. Ito, mga kababayan. Ha? Carlo Ibanez. Ibanez pala. Carlo Ibanez. Akala ko Acosta. Ibanez Marcoleta. Pakinggan nyo ha, mga kababayan, yung reaksyon niya. Makulong ng 1 to 6 years, matanggal bilang
Oh, ganyan din ang reaksyon ni Carlo Ibanez, mga kababayan. Sabi ng COMELEC, nagkaroon daw ng complication sa pag-resolve ng issue ng SOSE ni Marcoleta. Ang ombudsman daw kasi nag-refer ng complaint na halos pareho lang ang allegations doon sa pending case nila. Same case daw tungkol sa discrepancy ng SOSE at sali ni Marcoleta at sa issue ng mga donors na hindi dineclare. Maglalabas na daw sana sila ng resolution. Pero dahil daw na sa rini-refer ng ombudsman, hindi na sila makakapaglabas. Dahil daw, kailangan pa nilang pag-usapan kung paano ang gagawin dito sa overlap ng kanilang findings at sa complaint na galing sa ombudsman. Ano daw? Medyo malabo, no? Paano naging complication ng kaso na ni-refer ng ombudsman? Kung pareho lang naman ang kaso nakapending sa kanila, bakit ganun? Kung ginawa mo ng isang bagay, tapos may dumating at nagsabi sa'yo na gawin mo ang parehong bagay, hindi dapat complication yon. Bigay tayo ng example. Kung nagdo-drawing ka na ng kotse, matatapos mo na ang drawing mo ng kotse, gulong na lang ilalagay mo. Tapos may dumating at nagpapadrawing din ng parehong kotse. Complication ba yun? Kailangan mo pa bang ulitin ang ginawa mong kotse? Hindi. Diba? Ang gagawin mo na lang, tatapusin mo ang I-photocopy ginagawa mo na mong lang. drawing, tapos ibibigay sa kanya. Oh. Ganun dapat yun, di ba? Ganun din dito. Naumpisahan na nila ang pag-investigate sa kaso ng SOSE ni Marcoleta. Meron na nga daw silang resolution eh. Tapos may dumating na referral from the ombudsman na pareho lang ang issue. Hindi yan dapat dahilan para tumigil or ma-delay ang Kinampihan resolution. talaga nila. Itutuloy lang dapat nila ang nagawa nila at i-adapt ito sa kaso na ni-refer na Attorney, baka naman kasi yung unang process, no? Halimbawa, ang budget nun 1 million para imbestigahan. So may bagong dating, baka manghihingi ulit ng another budget. Baka yung pag-process nila, attorney, ginastusan yun. Siyempre, hindi naman po pwedeng walang gastos pag nag-process. So baka naman kasi, attorney, ibang resibo yung unang reklamo, baka mag-imbestiga sila ulit kasi another budget. 'Di ba? O kasi lahat naman ng kilos ng gobyerno ngayon, mga kababayan, ultimo pamasahe mo, 'di ba, refunded? O, kung halimbawa inutusan siyang bumili ng suka, yung halimbawa yung COMELEC, 'di ba? Inutusan ng bumili ng suka. Ngayon, pagdating niya sa bahay, bibili siya ulit ng suka kasi kulang. So anong kailangan? Siyempre, another pamasahe. Oh, alam mo na, Attorney Carlo Ibanez, 'di ba? Ganun siguro ang gusto ng COMELEC. Halimbawa, bumili ng suka yung tauhan ng COMELEC. Pagdating niya sa bahay, pinabili siya ulit pabalik. So another plate na naman, another pamasahe na naman. So baka ganun kasi, attorney. Kaya ayaw nilang isabay-sabay kasi gusto nila another pamasahe na naman, another gastusin na naman, 'di ba? Baka ganun. 'Di ba? Oo, kasi syempre, iba yung complainant nun eh. Kahit sabihin natin pareho yung complaint nila, syempre yung unang process, gastos may refund yun eh. Yung pamasahe ko dyan, yung pangkain ko dyan, yung hotel ko dyan, di ba? Oo, yung nagastos ko dyan, i-refund nyo yan. O, sa sunod, imbestigahan natin yung panibagong reklamo kasi another na naman yung budget eh, di ba? Correct me if I'm wrong, nagtatanong lang. Di ba? Baka naman kasi, oo, sabi nga ni Larry Gadon, magbigay ka ng 10 million, mananalo ka sa distrito mo. Sabi nga ni Glenn Chong, yang ano na yan? Magbigay lang ako ng 300 million, mananalo ako. Ito pakinggan nyo Sabi ni Glenn Chong yan Glenn Chong to COMELEC. Ito pakinggan nyo. Bakit napakalaki ng galit ng Smartmatic kay Glenn Chong na handa siyang ipalit? 10 days later, actually kahapon pa lang, lumabas yung report ng Reuters na may panibagong talisiya ang Amerika na kapag sinisensorship ninyo. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng pandaraya sa eleksyon. Kasi pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng dayaan, hindi ako magpapakita doon. Kasi kakatayin ako ng buhay. On the other hand, yung SP pa nga lang pinakita ko, umatras na si COMELEC Yung SP pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB hindi yung black. Hindi yung black. May laman yun. Mabibigat ang laman doon. Yung tatlong makapal na holder, actually ganito makapal
99 ang hawak kong baril. Sige, sino gusto magipag-duel sa Commonwealth? Gusto mo? Mag-duel tayo. Basta ako, I'm always prepared. Mga kababayan, kung natandaan nyo, nag-insert ng 12 billion doon sa Bicameral Conference Committee para sa charter change. So, nagbigay sila ng 12 billion pesos sa COMELEC para ipatupad yung charter change kasi meron yung expenses involved. Plebisito, di ba? Magbe-plebisito tayo pag magkakaroon ng charter change. So, magkakaroon ng plebisito. That's the equivalent of an election. Pero itong plebisito issue ang pagbubutuhan natin kung approve tayo o hindi. Diba? Kung kakandidato ka, magbigay ka ng padulas. Kasi kung wala kang padulas, hindi ka makakarga sa line-up. Parang naisip ko tuloy ngayon, ano to Comelec? Seaman ba to? Nasa Padre Paura ba ang Comelec? Kasi sa Padre Paura, pagka sumampa ka ng barko, di ba gagastos ka ng 100,000, kukuha ka ng mga papilis. Para mauna ka sa pela, kailangan mo ng padulas. Yeah? Mawawala ka sa slot kung wala kang padulas. Magantay ka na ilang taon. Yeah? Pero pag may padulas ka, automatic. Pasok ka sa top 1, top 2, top 3, top 4. Ala, ganun pala yun. Naku, kaya pala mga kababayan, mukhang tutukan ni Laila de Lima ngayon. Itong si Marcoleta, talagang kulongis talaga to, ang datingis talaga. Halaka. So, yun lang mga kababayan, yung ating reaction no, sa mga oras na ito.